Nagpanggap na mahirap ang dalagang nagbalikbayan na galing sa Amerika. Pero napaiyak na lamang siya sa tinrato sa kanya ng mga kamag-anak niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Dalagang Balikbayan. Si Mabel ay isang dalagang may simpleng pangarap sa buhay. Lumaki siya sa isang pamilya na hindi palaging kasama sa mga lakad ng kanilang mga kamag-anak. Madalas niyang nakita ang mga pinsan at tiyahin na masaya tuwing may salo-salo at paglabas, pero sila ng kanyang ina at nakababatang kapatid ay laging naiiwan sa kanilang maliit na bahay. Habang ang iba ay pumupunta sa mga magagandang lugar at nakakakain sa mga restaurant. Samantalang sina Mabel ay nagtsatsaga sa kung anong mayroon sila. Hindi mayaman ang kanilang pamilya. At sa murang edad pa lamang ay ramdam na ni Mabel ang bigat ng kanilang kalagayan. Hindi na bago sa kanyang simpleng pamumuhay. Pero minsan ay napapaisip siya. Kailan kaya kami magkakaroon ng pagkakataon na maging masaya, gaya nila? Isang hapon habang naglalaba si Mabel sa likod ng bahay, lumapit ang kanyang ina, si Marisa. Hawak ang isang balde ng tubig. Puno ng pag-aalala ang mukha ng ina habang pinagmamasdan ng anak. Nak, naaalala kong mga naranasan mo. Pasensya ka na ha? Sabi ni Marisa nang may mabigat na tono. Kung ganito lang ang buhay natin, alam kong mahirap, pero salamat sa pagtulong mo sa araw-araw. Tumigil si Mabel sa pagkusot ng mga damit at ngumiti, kahit may bigat sa kanyang dibdib. Nay, huwag niyo na po yung isipin, okay? Sagot ni Mabel. Pilit na pinapawi ang lungkot. At masaya po akong nakakatulong sa inyo dahil yun po ang tama. Huminga ng malalim si Marisa. Parang gustong magsalita pero nagpipigil. Pero anak, ang pangarap mo, ang pag-aaral mo. Saglit na natahimik si Mabel. Pinilit ngumiti habang bumalik sa pagkusot ng damit. Mas kailangan yung dalawa, Nay. Kailangan niyo ko. Si Angel, siya na lang munang magtapos ng pag-aaral. Mahina niyang sagot pero ramdam ang determinasyon. Sa puntong iyon, lumapit ang nakababata niyang kapatid na si Angel. Kitang-kita sa mga mata nito ang pag-aalala. Ate, hindi ba dapat ate ako yung tumulong? Tinapik ni Mabel ang braso ng kapatid at marahang ngumiti. Hindi, Angel. Ikaw ang pag-asa natin. Makatapos ka man ng pag-aaral para sa ating lahat yon. Napayo ko si Angel. Nagpipigil ng luha. Pero ate, gusto ko rin namang makatulong. Kung ako na lang sana ang tumigil sa pag-aaral. Huwag mong sabihin yan. Sagot ni Mabel. Iniabot ang kamay ng kapatid at mariing pinasil ito. Mag-aaral ka ng mabuti. Yun ang pinakamalaking tulong mo sa akin. Hindi naman ako mawawala ng pagkakataon. Balang araw makakabalik din ako sa pag-aaral. Napabuntong hininga si Marisa. Parang gustong balikan ang lahat ng pagsubok ng kanilang pamilya. Ang totoo mga anak, ang bigat sa akin na makita kayong nahihirapan. Kung kaya ko lang ibigay ang lahat sa inyo, gagawin ko. Nay, mahina pero puno ng pagmamahal na tugon ni Mabel. Huwag niyo na pong intindihin yan. Ang mahalaga magkakasama tayo at hindi tayo sumusuko. Yun ang pinakamatibay nating yaman. Naging tahimik sandali ang tatlo. Nagpapalitan ng mga tingin na puno ng pangunawa at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, nariyan pa rin ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang tindera sa isang maliit na karinderya sa kanto.
araw-araw na nagsusumikap para may maiuwing pagkain at pantustos sa kanilang pangangailangan. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang magbanat ng buto, kaya't naghanap rin siya ng trabaho para makatulong. Naging janitress siya sa isang malapit na mall. Naglilinis ng mga sahig at banyo. Nagsusumikap araw-araw para kahit papaano'y mababawasan ang bigat ng kanilang sitwasyon at upang mapag-aral ang kanyang nakababatang kapatid. Alam nyo, parang wala nang katapusan ng trabaho natin dito, no? Pero alam nyo ba, ganito rin ang buhay ng nanay ko. Tindera siya sa isang maliit na karinderya sa kanto. Araw-araw, mula umaga hanggang gabi nagtitinda siya para lang may maiuwing pagkain sa amin. Hirap na hirap siya, pero hindi siya sumuko, sabi ni Mabel. Ganun pala, kaya palang sipag mo din, Mabel. Bata pa lang, sanay ka na talaga sa hirap, sabi ni Lara. Tama si Lara, ramdam ko rin yan. Minsan hindi talaga naiintindihan ng ibang tao kung gaano kahirap ang buhay. Pero ikaw kahit kailan hindi ka nagreklamo, no? Nakangiting sabi ni Gwen. Sanay na siguro. Bata pa lang ako, natuto na ako magbanat ng buto eh. Di ko matitiis na makita si nanay na nahihirapan. Kaya nga nung tumungtong ako ng 16, naghanap na ako ng trabaho. Naging janitress ako dito sa mall para kahit papaano mabawasan yung bigat sa kanya. Oo, hindi biro maglinis ng sahig at banyo araw-araw. Pero iniisip ko na lang, may maibibigay ako kay nanay. At higit sa lahat, mapapag-aral kong nakababata kong kapatid. Sabi ni Mabel. Grabe ka, Mabel. Di ko alam na ganyan kahirap ang pinagdadaanan mo. Pero tingnan mo naman, nakakatulong ka na sa pamilya mo. Sabi ni Lara. Totoo yan. Minsan nakakaramdam ako ng pagod. Pero naiisip ko, paano kaya yung mga tulad mo na may mas mabigat na responsibilidad? Kaya sobrang saludo ako sa iyo eh. Sabi ni Gwen. Salamat ha, pero sa totoo lang hindi ko rin alam kung paano ko nagagawang tiisin ang lahat. Siguro kasi iniisip ko lang lagi yung kapatid ko. Gusto kong bigyan siya ng pagkakataong hindi ko nakuha. Yung makapagtapos ng pag-aaral. Hindi man ako nakapagpatuloy. Sana siya naman ang magtagumpay. Sabi ni Mabel. Swerte ng kapatid mo, Mabel. Hindi lahat may kapatid na ganyan kasipag at kasing mapagmahal. Tugon naman ni Lara. Sana maabot din niya yung mga pangarap mo para sa kanya. Basta huwag kang bibitaw ha. Malayo nang nararating mo. Sabi ni Gwen. Oo nga, tama kayo. Basta tuloy lang ang laban. Hindi ko man alam kung hanggang kailan ako magiging janitress. Pero basta nakikita kong may nagbabago sa buhay namin, sulit na lahat ng pagod. Tama yan. At kahit janitress tayo, hindi ibig sabihin na hanggang dito na lang tayo. Baka balang araw mas malayo pang marating natin. Tugon ni Lara. Oo, lahat tayo may pagkakataon basta't magsusumikap at hindi tayo sumusuko. Madalas natuksuhin si Mabel at ang kanyang ina ng kanilang mga kamag-anak dahil sa kanilang kalagayan. Hindi maiiwasan ang mga masasakit na salita tuwing magkakaroon ng pagtitipon. Habang ang iba'y nag-aayos at nagpapaganda, sila'y nag-aasikaso sa kusina. Naghahanda ng mga plato at kubyertos para sa handaan. Kahit pa mahirap, hindi sila nagrereklamo. Tanggap nila ang kanilang katayuan. Bagamat hindi madaling ipikit ang mata sa mga masasakit na tawa at bulungan ng mga tao sa paligid. Tuwing may salo-salo, sila rin ang laging naiiba. Habang ang iba'y masayang nagsasalo-salo sa masasarap na pagkain, si Mabel at ang kanyang ina na si Marisa ay tahimik na nagmamasid mula sa gilid ng mesa. Madalas pagkatapos maghain ng pagkain, sila na rin ang nagiging tagahugas ng pinggan. Habang ang kanilang mga kamag-anak ay abala sa pakikipag-usap at tawanan, pakiramdam niya ay lagi silang nasa labas ng pinto. Tinitingnan mula sa malayo ang kasiyang parang hindi sila kasama. Mabel, pakiayos ng mga pagkain ha, at pasabi sa nanay mo ayus-ayusin ang paghahain ha. Mariing sabi ng tita ni Mabel.
Opo, tita. Tita, saan po ilalagay yung mga bulaklak po? Natatarantang sabi ni Mabel. Hindi ba nasabi ko na yan sa'yo? Ano, paulit-ulit? Naiinis na sabi ng tita ni Mabel. Sige po tita, ihahanda ko na po. Nahihiyang sabi naman ni Mabel. Nga pala, pagkatapos ng aming kainan maghugas muna kayo bago kayo umalis, para naman sulit yung pagpapakain namin sa inyo. Minsan, naiisip niya kung kailan kaya magbabago ang kanilang kalagayan. Ngunit kahit na ganito ang sitwasyon, pinipilit niyang maging positibo. Lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na balang araw, makakaahon din sila sa hirap. Ang pangarap niyang makita ang kanyang kapatid na makatapos ng pag-aaral ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Kahit pagod at puyat sa pagtatrabaho, hindi siya sumusuko. Nay, grabe naman yung si tita kung makapag-utos. Naiinis na sabi ni Mabel. Anak, tiisin mo na lang ang tita mo tsaka yung tito mo. Ganyan talaga yung mga yan eh. Ay, ano pa nga bang magagawa ko, Nay? Pagod si Mabel mula sa trabaho at dumaan sa karinderya kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina, si Marisa. Agad niyang napansin ang masakit na mga salita at insultong binabato ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin kay Marisa. Pinili ni Mabel na manatiling kalmado. Ngunit handa siyang ipagtanggol ang kanyang ina sa maayos na paraan. Tita Cora, Tito Rolly, may problema po ba? Sabi ni Mabel. Mabel, wala. Nag-uusap lang kami dito tungkol sa trabaho ng nanay mo. Ewan ko lang kung hanggang kailan pa siya tatagal dito. Kasi naman, hindi ba dapat matagal na siyang nag-retire? O baka naman, wala na lang siyang ibang mapuntahan? Sabi ng tita niya. Oo nga, parang palubog na no. Hirap na nga magtrabaho. At ayan, tingnan mo, parang wala nang pag-asa na umasenso pa. Tugon naman ng kanyang tito. Tito, tita, alam ko po na gusto niyang magbiro. Pero sa tingin ko po, hindi nararapat na pagtawanan o insultehin ng taong nagtatrabaho ng marangal. Lalo na pong nanay ko. Magkakapatid lang naman po kayo. Sabi ni Mabel. Mabel, hindi naman namin sinasadyang saktan si Marisa. Alam mo naman, nagbibiro lang kami. Pero aminin mo, hirap ng nanay mo, di ba? Tugon ng tita niya. Tita, totoo po. Hirap nga po si nanay. Pero hindi po ibig sabihin na dapat niya siyang kutsain. Sa totoo lang po, nagpapasalamat po ako sa kanya dahil kahit anong hirap ng trabaho, hindi siya tumigil para suportahan kami. Ang trabaho po niya dito sa karinderya ay hindi madali, pero ginagampanan po niya ng buong puso. Marangal po ang trabaho niya, at walang dahilan para pagtawanan siya. Paliwanag ni Mabel. Hindi mo naiintindihan, Mabel. Nag-aalala lang kami para sa kanya. Baka kasi masyadong matanda na siya para sa ganitong klase ng trabaho. Salamat po sa inyong pag-aalala, tito. Kung talagang nagmamalasakit po kayo, sana po ay suportahan niyo po siya bilang kapatid niyo. Kung yan ang pananaw mo, Mabel, pero alam mo, sa totoo lang, kung ako ang tatanungin, dapat na talaga siyang tumigil. Tita, may kanya-kanya po tayong opinyon. Pero gusto ko lang pong linawin, kahit gaano man kahirap ang buhay namin, hindi ko po kinahihiya ang trabaho ni nanay. Siya po ang nagturo sa akin ng tamang pagpapahalaga sa pamilya. At sa kanya ko po natutunan na hindi po nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang trabaho. Nasusukat po yon sa kanyang determinasyon at pagmamahal sa pamilya. Diin ni Mabel, ngunit mabait pa rin. Tama ka dyan, Mabel. Sige, pagpasensyahan mo na kami Hindi na lang kami magsasalita. Kasi mukhang nagmamagaling ka naman hindi ka naman nakapag-aral. Salamat po, tito, tita. Sana po ay magtulungan na lang tayo bilang pamilya. Mahalaga po na kahit mahirap ang buhay, hindi natin pinababayaan ang isa't isa. Sabi ni Mabel habang naglalakad, napapalayo ang kanyang tito at tita.
Kapag dumating ang araw ng mga sweldo, imbis na para sa sarili ang kanyang kinikita, inuuna niya ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nagpapasalamat siya na kahit papaano'y may trabaho siya. At kahit maliit ang kita, malaking tulong ito para makapagpatuloy ang kanyang kapatid sa eskwela. Sa kabila ng lahat ng pangusga at pangmamaliit ng iba, pinipilit niyang huwag magpadala. Alam niyang mas mahalagang ginagawa niyang sakripisyo para sa pamilya kaysa sa anumang sasabihin ng ibang tao. Isang araw habang abala si Mabel sa paglilinis sa isang malaking mall, napansin siya ng isang gwapong Amerikano na si Jake. Nakita ni Jake ang masipag na babae na masigasig na nagtatrabaho. "Hi, pwede ba kitang maabala saglit?" Nakangiting bati ni Jake. "Hi, oo naman. Ako nga pala si Jake." Nag-abot ng kamay kay Mabel. "Ikaw, anong pangalan mo?" Tanong ni Jake. Mabel po. Mabel po ang pangalan ko." "Masaya akong makilala kang Mabel. Actually, kanina pa kita tinitingnan eh. Napakasipag mo, no? Tsaka kababae mong tao, ganyan ka magtrabaho. Gusto mo pahinga ka muna dun, no? Nang makapag-usap naman tayo kahit konting oras lang at makapagpahinga ka na rin." Sige, sakto at napapagod na rin kasi ako." Nahihiyang sabi ni Mabel. Mabel, bakit ka nag-janitress?" "Alam mo kasi Jake, mahirap lang kasi ang pamilya namin. At ako ang tumutulong kay nanay para kahit papaano gumaan ang trabaho niya sa karinderya. Hindi naman kasi ganun kalaking kinikita ni nanay sa karinderya eh. Kasi tindera lang naman siya doon. Tapos yung kapatid kong si Angel, nag-aaral pa kaya kailangan talagang magdoble kayod para sa pamilya namin. Pasensya ka na kung medyo madrama yung buhay ko." "Naku, okay lang. Inaabangan kong umiyak eh." "Hindi, biro lang. Pero alam mo, nakakabilib ka. Sa kabila ng hirap ng buhay, nagpapatuloy ka pa rin para sa pamilya mo. At talagang nakikita ko kung gaano ka ka-family oriented." "Grabe ka naman. Iyak talaga. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na kakausapin mo ko eh. Yung tulad ko, samantalang napakaraming babae dyan na magaganda, si sexy. Oh, bakit hindi silang kinausap mo?" "Ibang-iba ka kasi sa kanila, Mabel. Puro lang naman sila paganda eh. For sure, hindi nila alam kung paano maghirap." Sabi ni Jake. Siyempre, hindi talaga nila yun alam. Kasi, wala sila sa sitwasyon na ganun. "Nako, yung mga ganyang babae, wala akong kaamor-amor dyan. Puro lang naman yan ganda, pa-sexy, ganun." Sabi ni Jake na parang naiinis habang nakatingin sa mga babaeng naglalakad sa harapan nila ni Mabel. Kung sabagay, tama ka, no? Nga pala, di ba Amerikano ka? Ba't ang galing-galing mo magtagalog? Nagtatakang sabi ni Mabel. "Halos naka-1 taon na rin ako rito sa Pilipinas dahil sa kumpanya ko dito. And bumabalik-balik naman ako sa Amerika pag kailangan din ako sa company namin dun." "Wow, ang yaman mo naman pala." Namamanghang sabi ni Mabel. "Hindi naman." Nakangiting sabi ni Jake. "Ala, huwag ka namang ngumiti ng ganyan sa akin. May dimple ka pa. Lalo kang gumagwapo. Baka ma-inlove kasi ako sa'yo." Kinikilig na tugon ni Mabel. "Ang cute mo ah." "Hoy, huwag kang ganyan. Baka maniwala ako. Sige." "Pero seryoso talaga ako. Pogi ka. Tingnan mo. Ang daming nakatingin sa'yo ng mga babae oh. Nakakahiya na nga eh. Kasi ako yung kasama mo. Tapos kinakausap mo pa ako. Nakakahiya tuloy." Nahihiyang sabi ni Mabel. "Sus, naiinggit lang naman ang mga yan kasi may janitress akong kinakausap. Huwag mo silang pansinin, okay?" Tugon ni Jake. Nahulog ang loob ni Jake kay Mabel dahil sa kanyang ganda at dedikasyon sa trabaho. Nang lapitan niya ito, bumuhos ang mga papuri niya kay Mabel. Napansin ni Mabel ang mga ngiti at tawa ni Jake.
At doon nagsimula ang kanilang kwento. Sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi inalintanan ni Jake ang estado ni Mabel sa buhay. Ipinakita niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman. Madalas silang nagde-date sa mga mamahaling restaurant. At ito ang unang pagkakataon ni Mabel na maranasan ang ganoong karangyaan. Tuwing sila ay magkasama, nakakaramdam siya ng saya at kasiyahan. Para bang sa mga oras na iyon, siya ang pinakamaligayang babae sa buong mundo. Pero may mga pagkakataong naiisip na Mabel ang kanyang sitwasyon. Naisip niya kung bakit siya pinipili ni Jake sa kabila ng lahat. Minsan nag-aalala siya na baka hindi niya maipakita kay Jake ang buhay na nakasanayan niya. Subalit sa bawat pagkakataon na kasama niya si Jake, nakakalimutan niyang mga pagdududa. Sa halip pinili niyang mag-enjoy sa bawat sandali kasama ang gwapong Amerikano. Mabel, alam mo bang ikaw ang pinakamagandang babae dito ngayon? Jake naman hindi mo kailangan sabihin yan. Hindi naman ako bagay sa ganitong lugar Ikaw bagay na bagay ka dito. Pero hindi ko alam kung nararapat ako sa ganitong pagkakataon. Mabel, hindi kita pinili dahil sa kung anong meron o wala ka. Pinili kita dahil sa kung sino ka. Isang mabait, masipag at tapat na babae. Yung mga bagay na yan, yung yaman at karangyaan, hindi yan mahalaga sa akin. Ikaw ang mahalaga. Sabi ni Jake na puno ng pagmamahal. Pero Jake, minsan naiisip ko bakit ako? Sa dami ng babaeng may kaya at kapareho ng estado mo, bakit ako pa? Hindi ko alam kung kayang-kaya kong ipakita sa iyong simpleng buhay na kinalakihan ko. Tugon ni Mabel. Mabel, di mo kailangang baguhin ang sarili mo para sa akin. Hindi ko hinahanap ang material na bagay o ang yaman. Ang hanap ko ay yung totoo. At ikaw yun. Lahat ng yaman at marangyang bagay, madaling makuha yan. Pero ang tunay na pagmamahal, bibihira. Sabi ni Jake. Napakabait mo, Jake. Grabe ka naman. Nakakainis ka Lalo akong nai-inlove sa'yo. Pero hindi ko maiwasan isipin kung hanggang kailan magiging sapat ang simpleng buhay ko para sa'yo. Hindi ko alam kung kakayanin kong tapatan ang mga inaasahan ng pamilya at ng mga kaibigan mo. Mabel, ang tanging inaasahan ko lang ay ang pagmamahal mo. Wala akong pakialam sa opinyon ng iba. Alam kong simple lang ang buhay na nakasanayan mo. At gusto ko lang na ipakita sa iyong ibang bagay, hindi para baguhin ka, kundi para ibahagi ang mga karanasang masaya kasama ka. Kapag kasama kita, parang lahat ng alalahan ay nawawala. Parang ako yung pinakamaligayang babae sa buong mundo, Jake. At sana, lagi kang ganyan tuwing magkasama tayo. Hindi mo kailangang mag-alala o magduda. Basta't nandito ka sa tabi ko, masaya na ako. Tugon ni Jake. Salamat, Jake. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para maging deserving sa'yo. Pero habang nandito ka, susubukan kong tanggapin na ako ang babaeng pinili mo. Nakangiting sabi ni Mabel. Mabel, ikaw lang ang pipiliin ko. At walang makakapalit sa'yo. Hindi nasusukat sa yaman o estado ang pagmamahal. Basta't mahal kita, yun lang ang mahalaga. Tugon ni Jake. Mahal din kita, Jake. At simula ngayon, susubukan kong wag magduda. Pipiliin kong mag-enjoy sa bawat sandali na magkasama tayo. Yan ang gusto ko, Mabel. Basta't magkasama tayo, lahat ng bagay magiging masaya at tama. Sa bawat date nila, palaging puno ng saya at tawa ang kanilang mga usapan. Ipinakilala ni Jake si Mabel sa mga bagay na hindi niya pa naranasan. Tulad ng pagkain sa mga sikat na resto at pagbisita sa mga magagandang lugar. Dito natutunan ni Mabel na may tao palang handang tanggapin siya. Hindi dahil sa yaman kundi dahil sa kanyang magandang pagkatao. Mas lalo pang lumalim ang kanilang samahan at nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang naging matatag ang kanilang relasyon. Pinatunayan ni Jake na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa material na bagay.
Minsan, sa gitna ng kanilang mga tawanan, napagtanto ni Mabel na ang pagmamahal ni Jake ang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Matapos ang ilang buwan ng pagkikita at pagiging malapit, inalok ni Jake si Mabel na sumama sa kanya sa Amerika. Isang magandang alok ito para kay Mabel, pero mahirap ang kanyang sitwasyon. Mahal niya si Jake, pero alam niyang hindi madaling magdesisyon na iwan ang kanyang pamilya sa Pilipinas, lalo na't siya lang ang inaasahan ng mga ito. Ang kanyang ina, bagamat may kaba, ay pumayag na rin dahil alam niyang mabuti ang intensyon ni Jake. Pero para kay Mabel, hindi lang ang pag-alis ang mabigat. Iniisip niyang kinabukasan ng kanyang pamilya, lalo na ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Nang umuwi siya sa kanilang bahay ng gabing iyon, agad siyang kinausap ng kanyang ina. Alam ni Nanay Marisa ang nangyayari, kahit hindi pa man nila ito napag-uusapan. Anak, sinabi na sa akin ni Jake ang tungkol sa alok niya. Mabigat ang desisyon mo, pero gusto kong malaman mo na hindi kita pipigilan kung gusto mong sumama sa kanya. Sabi ng kanyang ina habang hawak ang kamay ni Mabel. Pero Nay, paano na kayo? Paano na si Angel? Hindi ko kaya na iwan kayo. Ako ang inaasahan niyo eh. Umiiyak na sabi ni Mabel. Hindi habang buhay anak, ikaw ang magiging sandigan namin. Alam kong mahal mo si Jake at mabuti siyang tao. Hindi madali, pero kailangan mo ring isipin ang sarili mong kaligayahan. Ako nang bahala dito. Makakaraos din kami. Magtiwala ka lang. Malumanay pero puno ng kabang sagot ni Nanay Marisa. Ramdam ni Mabel ang sakit ng magiging desisyon niya. Bagamat mahal niya si Jake at alam niyang mabuti ang intensyon nito, ang mabigat na tanong sa kanyang isip ay kung paano magpapatuloy ang kanyang pamilya sa oras na siya ay umalis. Hindi basta-basta ang pag-alis ng bansa. Lalo na't siya ang tumutulong sa pag-aaral ng kapatid at nagpapasan sa mga gastusin ng pamilya. Sinabi ni Jake na handa siyang tulungan ng pamilya ni Mabel. Inalok siya na sagutin ang mga gastusin sa pag-aaral ng kapatid ni Mabel. Bagay na malaking kaginhawaan para kay Mabel. Naging malalim ang usapan nila tungkol dito. At sinabi ni Jake na hangad niyang maipakita kay Mabel kung gaano siya kaseryoso sa kanilang relasyon. Dahil dito, mas lumalim ang pagmamahal ni Mabel kay Jake. Ngunit hindi niya maitatanggi ang takot niyang iwan ang Pilipinas at ang kanyang mga mahal sa buhay. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, unti-unti na ring napapayag si Mabel. Nagdesisyon siyang subukan ang buhay sa Amerika, alang-alang sa kanilang kinabukasan. Mabel, gusto kong tulungan ka at ang pamilya mo. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa pag-aaral ng kapatid mo. Ako nang bahala sa mga gastusin. Gusto kong ipakita sa'yo na seryoso ako sa relasyon natin. At gusto kong maging magaan ang buhay mo. Nabigla si Mabel sa narinig. Pero dama rin niya ang ginhawang dulot nito. Matagal na siyang nababahala sa kinabukasan ng kanyang kapatid. At ang alok ni Jake ay parang sagot sa kanyang mga dasal. Tumahimik siya saglit bago nagsalita. Jake, napakalaking bagay nito para sa akin. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ngumiti si Jake at marahang hinawakan ang kamay ni Mabel. Hindi mo kailangang magpasalamat, Mabel. Mahal kita at gusto kong makatulong sa'yo. Ang importante sa akin ay maipakita ko na seryoso ako sa relasyon natin at handa kong gawin ang lahat para mapagaan ang buhay mo at ng pamilya mo. Sa gilid naman ni Nanay Marisa, hindi niya maiwasang mapaluha sa kabaitan ni Jake. Jake, maraming salamat. Hindi namin inaasahan ganitong tulong, pero sobrang laking ginhawa nito para sa amin. Mahal na mahal ka ni Mabel, at kitang-kita ko naman kung gaano ka rin kaimportante sa kanya. Ngumiti si Jake kay Nanay Marisa. Gusto kong maging bahagi ng pamilya niyo. Gusto kong iparamdam kay Mabel na kasama niya po ako sa bawat akbang, lalo na ngayon.
Habang patuloy ang usapan, unti-unti nang nararamdaman ni Mabel ang lalim ng pagmamahal niya kay Jake. Pero kasabay nito naroon din ang takot. Ang takot na iwan ng Pilipinas, ang mga mahal niya sa buhay at ang mga bagay na kinalakihan niya. Hindi madaling iwan ang kanyang pamilya, lalo na si Nanay Marisa. Makalipas ang ilang linggo ng paghahanda, nag-ayos na si Mabel ng kanyang mga gamit at mga papeles. Naging mas emosyonal ang mga huling araw niya kasama ang kanyang pamilya. Ngunit alam niyang ito ang pinakamainam na desisyon para sa kanila. Sa huli, nagpaalam siya ng may halong saya at lungkot. Masaya siya na sasamahan niya si Jake sa Amerika. Ngunit ang bigat sa kanyang puso ay nananatili dahil iiwan niyang mga taong mahalaga sa kanya. Sa araw ng kanyang pag-alis, sinigurado ni Mabel na naiwan sa mabuting kalagayan ng kanyang pamilya. Pagdating nila sa Amerika, masayang sinalubong si Mabel ng pamilya ni Jake. Hindi nagtagal, naging komportable si Mabel sa bago niyang paligid. Pinakilala siya ni Jake sa kanyang pamilya at mga kaibigan. At agad namang nagustuhan si Mabel ng mga ito dahil sa kanyang kabaitan at pagiging magalang. Kahit na hindi na kailangan ni Mabel na magtrabaho dahil sa yaman ng pamilya ni Jake, nagpasya siyang maging aktibo sa mga negosyo ng kanilang pamilya. Gusto pa rin niyang may maipadala sa kanyang ina at mga kapatid sa Pilipinas. At ito rin ang paraan niya para manatiling produktibo at nakakatulong. Mabel, gusto kong ipakilala ka sa mga magulang ko. Sigurado akong magugustuhan ka nila, sabi ni Jake. Naisip ko palang kinakabahan na ako, pero gagawin ko ang best ko para maging maayos ang lahat. Sabi ni Mabel, huwag kang mag-alala. Mahal kita at alam kong magugustuhan ka rin nila. Isa pa, napakabait at welcoming nila. Tugon ni Jake. Pagkarating nila sa bahay ni Jake, agad silang sinalubong ng mga magulang ni Jake. Oh, Mabel! Welcome to our home. Ang ganda-ganda mo. Jake has told us so much about you. Talaga, sobrang dami. Sabi ng mama ni Jake. Thank you po, tita. Napakaganda po ng bahay niyo. I'm very grateful po for this opportunity. Nakangiting sabi ni Mabel. Huwag kang mag-alala, Mabel. Consider this is your home now. We're happy you're here with us, with Jake, diba? Sabi naman ng tatay ni Jake. Salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Alam kong malayo ako sa Pilipinas, pero dahil sa inyo, pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa. Tugon ni Mabel. Sabi ko na sa iyo, Mabel, you love them and they love you. Sabi ni Jake. Makalipas ang ilang linggong pagtira ni Mabel sa Amerika, naging mabilis ang magandang pakikitungo ng mga magulang ni Jake kay Mabel. Jake, gusto ko rin magpasalamat sa iyo kahit na nandito na ako at hindi ko na kailangan magtrabaho. Gusto ko pa rin makatulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Mabel, huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala doon. Tutulungan kita. Jake, iba pa rin kapag mayroon akong naipapadala sa nanay ko at sa kapatid ko. I admire your sense of responsibility, Mabel. Kung gusto mong magtrabaho sa mga negosyo namin, I'd be happy to show you around para makatulong ka pa rin sa mga magulang mo at para hindi ka na rin mahiya sa tulong na binibigay ng anak namin sa'yo. Masayang sabi ng dad ni Jake. Salamat po, tito. I want to be part of something meaningful while I'm here po. Nakakatuwa ka, Mabel. We need more people like you sa negosyo namin. Your humility and determination will take you far. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Pero higit sa lahat, gusto ko pong masulit ang oras ko rito. Gusto ko ring matuto at matulungan ang pamilya ko sa Pilipinas. I'm proud of you, Mabel. Alam kong kahit saan ka mapunta, magiging successful ka. Sabi ni Jake. Kahit pa nasa Amerika na siya, hindi nakakalimot si Mabel sa kanyang responsibilidad sa Pilipinas. Palagi siyang nagpapadala ng pera at kumokonekta sa kanyang pamilya upang masiguradong maayos ang kanilang kalagayan.
Naging malaking tulong din ang suporta ni Jake sa kanyang desisyon. Hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga mahal sa buhay. At patuloy siyang nag-iisip ng mga paraan para mas mapabuti ang kanilang buhay kahit pa nasa malayo na siya. Makalipas ang ilang taon, unti-unting umunlad ang buhay ng pamilya ni Mabel. Matapos ang maraming pagsisikap at hirap, nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang kapatid. Sa tulong ng kanilang ina, nagtagumpay sila sa kanilang mga pangarap. Dinala na ni Mabel ang kanyang ina at kapatid sa Amerika, kung saan nag-umpisa silang magbagong buhay. Bumili sila ng sariling bahay doon. At masaya nilang pinagsaluhan ang magandang buhay na akala nila hindi nila mararanasan. Sobrang saya nila dahil sa magagandang oportunidad na dumarating sa kanilang pamilya. Hindi pa rin ako makapaniwala, ate. Tayo na talaga to. Sa Amerika na tayo nakatira. At may sarili na tayong bahay. Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong to. Parang kailan lang, hirap na hirap tayo sa Pinas. Sabi ni Angel. Lahat ng to ay dahil sa tiyaga at dasal natin. Hindi man madali, pero worth it lahat. Sa bawat pagod, sa bawat luha, alam kong may magandang kapalit. Kapag naiisip ko mga panahong kailangan ko magsakripisyo para makapagpadala ng pera, yung iniisip ko talaga ay ang kinabukasan natin. Ang hirap ng mga taon na yun, anak, pero kahit mahirap, hindi ako nawala ng pag-asa. Alam ko na darating ang panahon na aangat tayo. Tingnan mo tayo ngayon. Akala ko noon hindi ko mararanasan to. Yung mabuhay ng maayos at walang inaalala. Masaya ako. Dahil hindi nasayang ang mga sakripisyo natin. Sabi ni Marisa. At ang sarap sa pakiramdam na nakatapos na rin ako. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung ano na ako ngayon. Lalo ka na, ate. Utang ko sa'yo lahat ng to. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Naku, wala yun. Para sa inyo talaga yung lahat ng yun. Para maiahon ko kayo ni mama sa hirap. Nung bata pa tayo, lagi kong sinasabi sa sarili ko na darating ang araw na hindi na natin kailangan mag-alala kung may pagkain pa ba tayo o may pambayad sa kuryente. Ngayon, tingnan niyo tayo. May sarili na tayong bahay. Magandang takbo ng buhay natin. Sa totoo lang, hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng buhay. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos at syempre sa iyo, anak. Mga gabing umiiyak ako dahil sa hirap, ngayon napapalitan na ng iyak ng tuwa. Nako, Nay, huwag ka nang umiyak. Dapat masaya tayo ngayon. Nandito na tayo. Tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Ang saya ng buhay natin ngayon. At alam kong mas magiging maganda pang mga darating na taon. Tama si Angel, Nay. Nasa atin ang lahat ng kailangan natin. Bahay, pamilya at magandang buhay. Ngayon, mag-focus na tayo sa mga masayang mga plano. Baka nga next year, magbakasyon tayo sa iba't ibang lugar dito sa Amerika. O kaya, umuwi sa Pilipinas para ipakita sa mga dating kapitbahay natin ang narating natin. Ang importante, magkasama tayo, mga anak. Wala nang masihigit pa doon. Salamat, mga anak ko, Pinaligayan niyo ako ng sobra. Lahat ng ito, hindi ko inasahan. Pero sobrang pasasalamat ko. Mahalaga pa rin sa akin ang simpleng buhay natin dati. Pero masaya akong kasama ko kayo dito sa bago nating buhay. Isang araw, nagpasya si Mabel na bumalik sa kanilang probinsya. Gusto niyang tingnan ang kanilang lumang bahay at lupain na iniwan nila. Matagal na rin silang hindi nakakabalik. At naisip niya na oras na para alagaan ang mga bagay na iyon. Nais niyang ibenta ito dahil masyado na itong luma at wala nang makikinabang nito. Sa isip ni Mabel, mas mabuti nang ibenta ang lupain kaysa pabayaan itong masira at maging inutil. Nang makaalis si Mabel papuntang probinsya, puno siya ng pananabik at pangamba. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay bumabalik sa kanyang isipan habang naglalakbay siya.
Habang papalapit sa kanyang lumang bahay, unti-unti ring bumabalik ang mga alaala ng mga masayang sandali kasama ang kanyang pamilya. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niyang napabayaan ito at hindi na kasing ganda ng dati. Pero sa kabila ng lahat, ramdam pa rin niya ang init ng mga alaala. Habang bumibisita si Mabel sa lumang bahay, sinalubong siya ng mga kamag-anak na naroon. Ang mga ito'y parang hindi nagbago, gaya pa rin ng dati. Ininsulto siya ng mga ito. "Ba't andito ka? Kala ko ba nagtatrabaho ka pa rin bilang janitress?" sabi ng isang pinsan na puno ng pang-asar. Tumahimik lang si Mabel. Pero sa loob niya ay nararamdaman niyang sakit ng mga salita. Hinanap din niya ang mga kamag-anak ng kanyang ina para maging tagapaghugas ng mga pinggan sa handaan na inihanda para sa lahat. Habang nakikinig siya sa mga usapan, parang lumalalim ang kanyang hinanakit. Bakit lagi na lang akong pinagtatawanan nila? May mga pinagdaraanan din akong hirap. Bulong niya sa sarili. Napansin niyang nagtatawanan ng iba. At sa isang iglap, umabot na sa kanya ang kanilang mga hindi magandang biro. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na kinaya ni Mabel ang pangmamaliit. Tumayo siya ng tuwid at nagpa siya ng ipaglaban ang kanyang dignidad. "Matagal nang wala dito ang aking nanay at kapatid. Nasa Amerika na sila." Sigaw niya, puno ng tapang. Laking gulat ng kanyang mga kamag-anak sa kanyang sinabi. "At higit pa dyan, ibebenta ko ng lupain namin. Wala na akong balak na maging tagapag-alaga ng mga to." Dagdag niya. Hindi makapaniwala ang mga kamag-anak. At napansin ni Mabel ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ang mga titig nila ay puno ng pagkabigla at hindi pagkakaintindihan. Mabilis ang tibok ng puso ni Mabel habang nalilito ang mga tanong sa isip niya. Bakit hindi nila ako pinapahalagahan? Pero sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang parang nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon ipapakita ko sa kanila na hindi ako katulad ng dati. Naisip niya. Ang mga kamag-anak niya ay nagkatitigan at parang nag-iisip. Hindi makapaniwala sa kanyang lakas ng loob. "Paano, Mabel? Anong ginawa mo?" tanong ng isang tiyahin na naguguluhan. "Naging matatag ako sa kabila ng lahat ng pangungutya niyo, tita. Nagtrabaho ko sa Amerika para patunayan sa inyo na kaya ko. Kaya namin ni nanay." Sagot ni Mabel, puno ng determinasyon. Ang mga salitang ito ay umabot sa puso ng ilan sa kanila. Kahit pang iba ay patuloy na nag-aalinlangan. Habang nagtatalo-talo pang mga kamag-anak ni Mabel sa kanilang bahay, biglang dumating si Jake sakay ng magarang kotse. Napangangang lahat nang makita siya. Ang kanyang kotse ay parang umaabot sa mga bituin. "Sino kaya to?" ang bulong ng ilan sa mga kamag-anak. Ipinakilala ni Mabel si Jake sa lahat, na may ngiti sa kanyang mukha. "Ito si Jake, nobyo ko. Susunduin niya ako pabalik ng Amerika," sabi ni Mabel, na puno ng saya. Kitang-kita sa mukha ng kanyang mga kamag-anak ang gulat at inggit. Habang nag-iisip sila tungkol sa mga bagay na hindi nila akalain. Habang nakatayo si Jake sa tabi ni Mabel, sinimula ng kamag-anak niyang magtanong. "Talaga bang Amerikang pupuntahan mo?" tanong ng kanyang tita. "Oo, dahil gusto ni Jake na doon kami bubuo ng pamilya namin, malayo sa mga taong mapanghusga." Sagot ni Mabel na puno ng pag-asa. Nakita ni Jake ang pag-aalala sa mga mata ng mga tao. Kaya't nagbigay siya ng ngiti at nagtanong, "Bakit? May problema ba?" Lahat ay tahimik, hindi malaman kung paano sagutin ang kanyang tanong. Sa likod ng ngiti ni Mabel, nag-iisip ang kanyang mga kamag-anak. Napagtanto nila na nagkamali sila sa pagtrato sa kanya. "Mali kami. Akala namin wala siyang mararating," bulong ng isa sa kanyang mga pinsan.
Ang dating hinahamak-hamak nilang kamag-anak ay nakaranas ng tagumpay na hindi nila inasahan. Ang mga bagay na hindi nila pinansin ay parang naging mas mahalaga. Ang mga pangarap ni Mabel ay naging totoo. At sila'y naiwan sa kanilang mga masakit na salita at panghuhusga. Habang nag-uusap ang mga kamag-anak, naramdaman ni Mabel ang init ng kanilang mga tingin. Alam nyo, hindi ko naman kayo sinisisi. Lahat tayo nagkakamali. Pero sana, matuto tayong tanggapin ang bawat isa. Ang kanyang mga salita ay parang nagbigay diin sa pagkakamali ng kanyang mga kamag-anak. Lahat ay tumahimik at nag-isip. At napagtanto nila na masyadong maaga silang humusga. Pasensya na Mabel, sa mga nagdaang taon, ang dami namin sinabi na hindi maganda. Ang kanyang tita ang nagsalita na nahihiya. Nagbago ka at hindi namin to nakilala. Mabilis na tumango si Mabel na nagpakita ng pag-unawa sa kanilang mga damdamin. Hindi naman ako nagbago sa kabuuan. Ang nagbago ay ang pagkakataon ko. Muli silang nagkatitigan, parang nagkakaunawaan. Pero sa likod ng lahat ng ito, may mga damdaming nasasaktan. Ang mga kamag-anak niya hindi na matanggap ang sitwasyon. At parang napahiya sila sa kanilang mga sarili. Sa kanilang mga puso, nagsimula ang pagdududa. Ano ang dapat namin gawin para maibalik namin ang relasyon namin? Tanong ng isang tita na puno ng pag-aalala. Nakita ni Mabel na may pag-asa pa. At sa kabila ng lahat, nagbigay siya ng ngiti. Na parang nagsasabing may pagkakataon pa para sa kanilang lahat. Habang naglalakad sila sa isang parke, pinagmamasdan ni Mabel ang mga bata na naglalaro sa paligid. Tingnan mo sila, Jake, sabi niya. Sila'y masaya sa simpleng bagay, kahit walang mga mamahaling laruan. Tumango si Jake at nagdagdag. Tama ka, pinapakita lang nito na hindi sa material na bagay na susukat ang tunay na kaligayahan. Napansin ni Mabel na sa kabila ng kanyang mga pagsubok, nagiging mas matatag siya sa kanyang mga desisyon. Habang patuloy silang nag-uusap, naisip ni Mabel ang mga pagkakataon kung kailan niya o siya iniiwasan ng kanyang mga kamag-anak. Alam mo Jake, minsan naiisip ko kung gaano kahalagang pamilya. Wika niya, pero kung silang nagdadala ng sakit at lungkot, mas mabuting lumayo. Tama ka Mabel. Minsan ang pamilya, hindi lang sa dugo, kundi sa taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Sa Amerika, masayang nagsasama sina Mabel at Jake kasama ang pamilya ni Mabel. Isang araw, nagpasya silang magdaos ng isang maliit na salo-salo sa kanilang bahay. Mabel, napakasaya ko na nandito ka kasama namin, sabi ni Jake habang nag-aayos ng mga pagkaing ihahain. Tumango si Mabel at sumagot. Sana'y laging ganito, puno ng tawanan at pagmamahal. Hindi na muling bumalik si Mabel sa dating pamumuhay bilang janitress. Alam mo Jake, hindi ko na kayang balikan ang hirap na dinanas ko noon. Sambit ni Mabel habang umiinom ng kanyang paboritong juice. Tama ka Mabel. Masaya ako na nagkaroon ka ng pagkakataon para sa mas maganda at masaganang buhay. Sagot ni Jake na may ngiti. Sa kanilang bagong buhay, unti-unting natutupad ang mga dating pangarap ni Mabel na kanyang isinantabi. Nakita mo bang mga larawang pinadala ko sa mama ko? Natutuwa siya sa mga pagbabago sa buhay natin. Masiglang sabi ni Mabel. Oo, sobrang proud niya sa'yo. Isa ka ng inspirasyon para sa marami. Sagot ni Jake habang pinapakita ang mga larawan sa kanyang cellphone. Sa bawat araw, mas lalo pang tumitibay ang kanilang relasyon. Jake, salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal mo. Ani ni Mabel habang nakatingin sa mata ni Jake. Walang anuman Mabel, lagi kitang sinusuportahan. Kahit ano pa man ang mangyari. Sagot ni Jake na may matibay na pangako.
Mula sa mga pagsubok at sakripisyo, nakahanap si Mabel ng bagong pag-asa. Ang kanilang masayang pamilya ay naging simbolo ng tagumpay at pagmamahalan. Hindi ko akalain na darating tayo sa ganitong sitwasyon. Sobrang saya ko, sabi ni Mabel na puno ng pasasalamat. Ako rin, Mabel, ito ang simula ng ating magandang kwento. Tugon ni Jake na ang puso ay puno ng saya. Nakatayo ang malawak at mahabang hapagkainan sa gitna ng maliwanag na silid. Puno ng mga masasarap na pagkaing lutong bahay at mga bata ay abala sa pag-ikot-ikot, nag-aaway sa isang parte ng hapag habang ang mga matanda ay nag-uusap-usap. Nasa gitna ng pag-uusap sina Jake at Mabel, ang mag-asawa. Grabe, love, ang sarap ng lechon mo. Mukhang mas pinaganda mo pang recipe mo mula nung huli tayong kumain nito, sabi ni Jake. Salamat, love, pero ang totoo, pareho lang to sa dati. Baka kasi ikaw lang may mga mabubuting alaala sa mga lutong bahay ko. Alam mo naman, 3 beses ko tong tinikman bago ko pinakain sa inyo, sabi naman ni Mabel. Ang saya, siguradong nag-enjoy ang mga bata. Oh, mga anak, anong mas masarap? Lechon o sinigang? Tanong ni Jake sa mga bata. I want lechon, Dad! Me too! Nakakatuwang mga anak natin, love, oh. Walang pinili, no? Lechon talaga. Biro ni Mabel. Love, syempre masarap yung lechon eh, sabi ni Jake habang sinusubukang yakapin si Mabel. Love, alam mo, hindi maganda tong lechon kasi puro balat. Baka mamaya kung mapano pa yung mga ngipin ng mga bata. Nag-aalalang sabi ni Mabel. Ang OA mo naman, love. Hayaan mo lang sila. Balat lang yan, tsaka minsan lang naman yan, sabi ni Jake. O siya, tawagin mo na si Nanay at Angela, si Mama at Dad din. Baka busy na naman yun, sabi ni Mabel. Okay. Lumipas ang ilang sandali at ang bawat isa ay nasa kanya-kanya ng upuan ng hapagkainan. Wow naman, Mabel. Mukhang masarap tong niluto mo, ha, sabi ng mom ni Jake. Naku, Mari, san pa ba nagmana? Di sa akin. Ganyan kasi ako magluto, pagmamalaki ni Marisa. Naku naman si Nanay, nagmayabang na naman. Ma'am, pagpasensyahan mo na po si Nanay. Naku, wala yan, Mabel. O siya, tara na at kumain na tayo, sabi ng mom ni Jake. Kumare, kailan niyo babalak ulit bumalik ng Pilipinas? Medyo matagal-tagal din kayong hindi nakakauwi, sabi ng dad ni Jake. Baka sa susunod na taon na lang siguro, tugon ni Marisa. Mom, Dad, I want to take this opportunity to thank you po sa lahat-lahat ng tulong at pagmamahal niyo po sa akin, sa amin ng family ko po, lalo na sa'yo, love. Humawak sa kamay ni Jake. Sobrang thankful ako sa'yo dahil ikaw ang napangasawa ko. Sabay kiss ni Mabel at Jake. Habang patuloy ang tawanan at kulitan, nagsimula ng magsalo-salo ang mga tao sa hapagkainan. Ang mga bata ay nag-enjoy sa bawat patak ng tsokolate na pinaghahalo nila, habang ang mga matatanda naman ay nagkikwentuhan tungkol sa mga alaala ng nakaraan. Puno ng tawanan at pagmamahalan. Masaya ako na nakapagtipon tayong muli, Mabel. Matagal na natin hindi nagagawa to eh, sabi ni Jake. Oo. At sana, hindi na tayo maghintay ng matagal ulit para sa susunod na salo-salo, nakangiting sabi ni Mabel. Sige, love. Iset natin ang susunod na pagsasalo-salo. Baka sa susunod, kami naman ang magluto, tugon ni Jake. Habang nagsasaluhan ng pamilya ng saya at pagmamahalan, tila walang katapusan ang kanilang tawanan at masayang kwentuhan. Habang ang bawat saglit ay naging isang mahalagang alaala na isusulat sa kanilang mga puso. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Dalagang Balikbayan.